galing sa malayong pain ay mga wise men. Dahil po sa kanilang ginawa na napakaganda. Ang una na dahilan ay pinanap nila ang bagong silang na sanggol na si Jesus. Nanap na si Jesus. Amen. No? Amen. Maganda po na pagnanap natin ang ating Panginoon Jesus. Sabi nga ng Biblia, seek me and you will find me. Hanapin niyo ako at tiyak na ako ay hindi masusumpungan. Amen. Kaya nasa paghanap ng Magi ay nasumpungan na si Jesus. Amen. Amen. No? Pero nakapagtataka, bakit kaya ang ginamit ng Lord o yung mga Magi na hindi naman sila mga slide? O bakit sila ang sa kanilang napakita ang tala? Alam natin na katatapos lamang ng sinsos na ginawa sa buong Israel. Kaya nga napunta si Joseph at si Mary sa Bethlehem para kung sila magpapala sa pagkatuloy ng kanilang bayang sinilangan. Pero si Joseph nandira sa Nazareth, sila ni Mary. Pagkatapos ng nakasalan, pakasal si Joseph at si Mary. Huwag ko kayong maniwala sa mga lumilitaw na mga komento sa media. Sa social media, sabi ron, si Joseph at si Mary, hindi kasama, hindi sasama. Hindi ho yun. hindi ho tama po yun, no? Ganun na sinasabi niya. Sabi no, bago kasi ikasal sa dalawa, sa bunga ng pagdadala tao si Mary. Dahil yun po ay kawan ng Holy Spirit. No? Kailangan na si Mary makapili mo ng malinis. Kasi si Mary po ay, alam natin, panabuhay, siya isang matuwid na babae, malinis na babae. Palasamba sa ating Panginoon, kaya siya ginamit ni Lord sa panahon yun. No? Bago pa sila ikasal, kasi magkasintahan pa sila noon nung nagdadan pa si Juan. Plano dito sila, wala yan si Mary, ang living. Hindi masaktan. Pero ang Diyos ang nausap sa kanila, sa pamagitan ng Holy Spirit, niya po muhiwalan si Mary. Pakasalan mo siya. Sapat ang kanyang pagdadaltaw ay sa pamagitan ng Holy Spirit. Dahil sa kanya, mabubuhat sila ang kakapagligtas ng buong Israel. Naunawa din Diyos ko, napakasal sila bago sila pumunta sa Bethlehem. So yun po nangyayari, no? Sa mga babalak po na hindi pa kayo kasal, sama kayo, magpakasal na kayo. Kasi ang blessings ni Lord, ginagawad lamang sa yung nagpapakasal na. Kaya kayo pagdating ka, magpakasal na kayo. Kasi hindi mo talaga tanggap ang blessing. Kasi yung ang salit ng ating Panginoon sa lahat. No? So, tingnan po natin, bakit yung po mga pantas ang nakakita ng tala? Bakit hindi po ang bansang Israel? Wala silang kamalayan sa mga nangyayari kasi. No? Ang bansang Israel, busy sila, abala sila sa maraming bagay. Kaya nga, kung ang tao ay busy ang isipan sa maraming bagay, hindi makikita ang napakagandang plano at ayunin ng ating Panginoon. Sa buhay po natin, tayo pala sa maraming bagay, sa mundo nito, lalo na yung Pasko, bagong taon. Tayo ang isipan natin kung ano kaya handa ko may bagong taon. Ano kaya ang ating minsan, ang naisipan natin puno-puno ng maraming bagay. Maraming kabalisan, alalahanin. Ngunit kapag tayo po ay ang isipan natin nakasintro po sa kaluban natin pag makita natin kanyang plano sa ating mabuhay. Amen? Amen. Amen. So, yun po, no? So, hindi lamang po pantas, mayroon din po mga pastol. Sa pastol naman, iba po ang pangyayari. Angels mismo ang napakita sa kanya. Nais nila nga sa Bethlehem
Visayas. So sila yung pumunta ron. Kaya yung kadauhin lamang ni Jesus nung sila ay 3 Madyay at yung mga pastol. No? So, sila lamang. So sila lamang nag-enjoy ng magandang plano ginawa ng ating Panginoon. So makita natin, narap na si Jesus. So ang plano nga nila kung bakit nahinahon si Jesus ay para sumamba sa ating Panginoon. Ngayon, makita natin na mahagandang bagay na ginawa ng mga Madyay. Hindi naman sila karating ng Israel, hindi naman sila na sa may boundary ng Israel nakatira. Malayo ang kanyang pinagalingan. Maraming sasabi na ang Madyay nakatira sa lugar ng Babylon. Babylon ay malayo yan sa Israel. No? Dadaan ka pa ng ilog ng Euphrates bago matawid ang Babylon. So, makita natin na hindi ho nag-isip ang mga Madyay na malayo lang pupuntahan. No? May talang na, sabi na pakita sa atin, napakalayo naman. Tatawid pa tayo ng ilog ng Euphrates at maraming malalim ang tubig. Paano gagawin natin? No? So, huwag na tayo pupunta. Maring ganon, maring kaisipan ng mga taong negatibo. No? Pero sa mga positibo, abay, pupunta tayo doon. Kaysa sa tatlo, pumunta tayo, diyan tayo, bigyan natin. Ikaw, anong dadalhin mo? Ako dito. Ikaw, yun. Ikaw, naman niya. Sa kanila, napakalaga ho yun. No? Yung kahalagahan po ng ginto at mira, at saka yung naman niya, ay parehas lang. No? Sa may positibo kaisipan, ay parehas po na napakahalaga yung kanila po big na pakaligan. Gagawin natin yung bakit palak na hari ng mga Hudyo. So, kita natin, hindi naging hadlang ang layo, ang distansya na sila makarating doon sa Judea. Nalala ko noon nung bata pa kami, kasi yung church ay malayo sa bahay. Sa bahay namin. Maglalakad ka ng mga 3 kilometro bago marating ang simbahan. Yun ay dadaka ba ng makakit ka pang bundok. Yun. Maraming daan mo, damuhan. Kaya minsan kami po mga nagsama-sama, mga kuya ko, mga barkada, mga kabataan, mga people, may naglalakad. Saan dinalo kasi nadamo. Ayun po, puti pa naman ang suot. Maigi naman yung kuya ko si Miguel yung suot ng mga puti na long sleeve. Ay nasabi ko sa may kalahid na may dinaanan ng kalabaw, hindi naputi ka ng pan. Ay napadaan kami ko sa Misapa, hindi naglalaban. Hindi na kuya ko, inubad yung kanyang long sleeve at lalaban, ay nag-volunteer naman yung gagawin. Sabi niya, akin at sabunan natin para matagalit pa. So, gano'n ako kalayo. Saka hindi maganda yung kalsada, daan. Makitid at daan. Pero, lalo yung pagkalakan namin, masaya-masaya kami, excited kami, makarating kami sa simbahan. Nalayo ng mga kwan. Nung lumipat kami sa isang simbahan din, ganun din. Yung aming tindirahan ay malayo din. 2 kilometro naman nalayo sa simbahan, yung aming tindirahan. Pero yung ibang mga kapatid namin, sa bundok sila magmula, yun, gumagamit sa Talbaw, Paragos, sakay sa Paragos, yung mga pamilya na sasamba sa ating Panginoon. Iba naman, kami din ng ilog, malaking ilog, at napakalayo talaga sa mga 5 kilometers din, parang dito, at saka yung natatas ang layo. Yung malakot na sa bayan, gano'n, kalayo ang kanyang lalakarin. Pero naroon po yung kagalakan about manampalataya. Makarating lamang po sa gawain ni Lord. So, excited sila. Maaga pa. Lalakad sila. Kasi ayaw nila ma-miss dayo. Kasi may Sunday school eh.
Sunday school muna una bago ang worship service na pinagawa. So, excited ang bawat isa. Ganun ka-excited ang mga anak ng Diyos nung panahon na iyon. Ngayon, ang simbahan napakalapit ka sa mga bahay ng tao. May mga sasakyan na mga tao ngayon, kaya maglakad. No? Ang isang nais kong punto na makita dito mga kapatid, ang distansya ay hindi problema po yung sa may pusong positibo na gusto ka sa Panginoon. So, iba, malapit. Pag lang nanghakbang lang. Ayaw pa pumunta sa simbahan. Ay, minsan, nakakiramdam tayo. Pinakiramdaman natin ang ating sarili. Wala ako sa mundo yun. Wala ako sa simbahan. Alam mo nyo, hindi sa mood po yun. Masama, hindi maganda ang mood mo. Pag ang isipan mo, isip mo na si Jesus ay karapat-dapat sambahin, ay hindi ko nakadlang yung hindi maganda ang mood. Lalo kang bibless ng Panginoon. Amen. Kaya ako, minsan, layo ang blessing sa atin dahil wala ang focus natin sa ating Panginoon Jesus. Sumamba sa Kanya. Ay napakalagahon ang ating paghanap sa kalugan ng ating Panginoon. At pangalawa po, tanong-tanong sila. Saan naroon ang bago silang na Panginoon. So, hindi hadlang ang distansya, hindi hadlang yung ay wala akong makita simbahan dito. Hindi ako sisimba. Hindi mo tanong ka. Kung punta ka sa isang lugar, hanapin mo kung saan mayroong gawain natin para niyo pinapakanda. So, pagka natin, hinanap nila si Jesus. Pag hinanap mo si Jesus, masusumpungan mo siya. Amen. Pangalawa, yun na. Makita na ang Panginoon, dumating sila ron, puno sila ng kakalakan, kalamang puso, at sila ay sumamba. At ang paraan ng pagsamba noon, sa panahon ng mga unang mga tao ay yung talagang patinapa, ibig sabihin, yung kanilang mukha ay nakasubsob sa ground, sa lupa. So, ganun yung klase ng pagsamba. Pero sa New Testament, may pagsamba na nakatayo, may pagsamba na kaupo, may pagsamba na pwede kang lumugon sa presensya ng ating Panginoon. So, ang pagsamba ay hindi nakabatay sa anumang posisyon natin na gagawin, kundi ang malagay ang puso natin. Puso na pagsamba sa ating Panginoon na Panginoon. Amen. Kapag ang puso natin malayo sa pagsamba sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay hindi nawiwilin pumunta ng simbahan. Parang mabigat yung ating mga paa na makapagpato sa simbahan. Pero kung ang puso natin ay maayos, maganda, ay natitiyak kasi ang puso, napakalaga eh. Yun ang number one. Kapag puso natin ay naglalaman ng pagmamahal natin kay Lord sa ating Panginoon, hindi ko makahadlan sa atin ng mga bagay sa mundo nito. Unahin talaga natin ang kalugan ni Lord. Amen. Dapat tinapa sila. Dahil ang puso nila, tama, ayos ang puso nila. Dahil yung nag-design ang puso nila, pag-design ang puso natin, sasambay natin, ang may likha sa atin. Dahil si Jesus na sinsamba natin, siya may likha ng lahat ng bagay. Sabi ng John chapter 1, verse 3, without Him, without Jesus, wala rin po lahat ng bagay. Siya ang dahilan kung bakit nalikha lahat ng bagay. Maging tayo. No? Bago pa isinilang si Jesus, siya yung nabubuhay na. Sa panahon ng creation, siya yung nabubuhay ng eternity. From eternity to eternity na ang kalagayan ni Jesus. Kailangan, dahil sa kahabagan ng Diyos sa atin, kaya talagang pinili niya na siya ay makatawang tao. At pinamit niya si Virgin Mary. No? At yun, pagsamba na, sino sinamba ng tatlong mago? Jesus. Jesus, hindi po si Mary, hindi rin si Joseph. Maliwanag sabi roon sa Biblia na si Jesus, no, sinamba na si Jesus. Doon nakapokus kay Jesus, yung kanilang pagsamba.
Dapat ang pagsamba natin, nakapokus lamang talaga sa Panginoon, hindi sa maraming bagay. Amen. Sabat kung sabi ng kasulatan, na kung sino yung prioridad natin sa buhay, siya ang Diyos natin. Kung ang prioridad sa buhay natin, pera, yun ang Diyos natin. Kung ang prioridad natin sa buhay natin ay ang trabaho, yun din ang Diyos natin. Kung ang prioridad natin sa ating mabuhay, ang ating boyfriend, o girlfriend, ay yun ang ating Diyos sa ating mabuhay. At ang Panginoon ayaw na gano'n. Gusto ng Panginoon na siya lamang. Amen. Siya lamang po. No, ang pinakapangunahin sa buhay po natin. Kaya kami ni Mrs. lagi namin sinasabi, si Jesus ang nagdala sa buhay namin. Pangalawa lang po kami. No? Yung relasyon namin, pangalawa lang sa Panginoon. Kasi kung ang relasyon namin, dalawa, ay mas mataas ang relasyon namin sa Panginoon, ay hindi mo nararapat. Ang blessing sa Panginoon ay binubuhos lamang kapag siya ang prioridad ng buhay natin. Amen. Pangalawa lang po, ang lahat ng bagay, pangalawa lang ang pamilya. Pangalawa lang po yun. So ngayon, nakasentro ang ating puso, ang ating isipan, lamang sa Panginoon at sa siya. Na gaano makaganda, kahusay, ang ginagawa natin, na pag-awit, pagtugtog natin, pero ating puso ay malayo doon sa ginagawa natin. Pansarili lamang. Wala ang business ni Lord. No? Yung nangyari po doon sa, yung sa Matthew chapter 6, verse chapter 6 po yun, chapter 7, verse 16, 17. Siguro alam niyo itong hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon ay papasok sa karir ng langit, kundi yung lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. I'll show you how to write. Kaya sabi ng mga tao, Panginoon, ako rin, I'll show you how to write things. Ang galing ko, Panginoon. Ako pa kayo, nagsishare nagsishare ka, tumutugtog ka, maawit ka. Pero hindi ko nakasunod sa Panginoon yung ginagawa. Dapat yung lahat ng ginagawa natin. Sabi nga ng Apostle Paul sa Colossians, no? Yung kasaulado ni ko yun, Arian. Ano man ang ginagawa, gawin nyo sa kaluluhati ng Panginoon. Hindi naman kayo, kumakain kayo, ay gawin ng lahat sa kaluluhati ng Panginoon. Ibig sabihin, pinarakal mo si Lord sa Panginoon. Kaya Lord, may pagkain. Kaya Lord, ako'y ginagamit ko po, Panginoon, at papagamit ko talaga ako Panginoon sa iyo. Para sa iyo lamang. Sa iyo lamang, Panginoon, ang aking buhay na alam ko sa iyo, Panginoon. So yun po, isang uri ng pagsamba na napakatakas. Yung naalay natin, ating sarili, sa ating Panginoon, sabi doon, bilang handog na buhay, aluhulugod sa ating Panginoon. So yun, ginawa niya, kagalaksla, at yung puso na, yung puno ng kagalakan, dapat may galak tayo sa puso. Kamusta kayo kung kayo pumunta sa simbahan? Baka tayo lumalakad tayo, pero isipan natin po ay dinagambalan ng maraming mga alalahanin. Dapat pagka nag-visit tayo, ma-excite tayo. Dapat mag-excite tayo na tayo makapunta sa bayan ng Panginoon. Maranasan natin si Lord. Maranasan natin kanyang holy presence. Maranasan natin ang kanyang gagawin sa ating mabuhay. Amen. Masarap po yung pagdating mo dito, talagang iba yung pakiramdam mo, kahit pabigat po ang mga dalahan natin sa buhay. Pinapagaan ng ating Panginoon. Amen. Lumagaan po ang lahat-lahat. Dahil sa tulong at biya ng Panginoon. Kasi ang simbahan, kailangan mo tayo magpupuri, sumasamba sa Panginoon, pero alam mo niyo may isang bagay na ginagawa ng Diyos. Ang simbahan kasi parang ospital yan. Walang pagpapakay ko sa ospital. Dito po, pagpasok natin, ngayong Panginoon, ang kanyang Holy Presbyterian, nalalaman niya ang mga daladalan natin, masuliranin natin, pag-tuntong natin sa pintuan, simbahan natin ay nilibel up tayo ng Panginoon. Uy, kami sakit ka. No? May operasyon na ginagawa si Lord sa buhay natin. Kailangan mas natin malakas. Amen.
Hallelujah. Dahil yan ang kalooban natin, Panginoon, yung nasa niya na para sa natin sa Amen. buhay. Amen. So, ipatatlo natin, mga kapatid, at binuksan na ako ng mga regalo na inandog sa Panginoon. Kay Jesus, hindi na-offer ng kanyang regalo eh. No, hindi kay Mary, hindi rin kay Joseph. Kay Jesus. No? Offer lang, binuksan natin. Una, ginto. Ang ginto, sa panahon ng mga hari noon, katulad nila David, katulad ni Solomon, no, nung si David ay naghari, maraming nagregalo ng ginto sa kanya. Daming hindi naman dito, mapilak, makalimanan, no, tumating sa kanya. Pero nung panahon ni Solomon, mas grabe, matindi. No? Wala na talagang, kahit yung mga bigan nilang ginto ay talagang maawas na. Dahil sunod-sunod ang dating ng mga ibang bansa na Pilipino sa ating Panginoon, pumunta sa Jerusalem para maghandog kay Hari Solomon. So, hindi malaman ni Solomon ngayon kung saan nagkagulitin mo dito. Napakadami, sabi ng ni Solomon, ay ilalagay natin sa kwan, sa pader ng Jerusalem, no? yung pader. Talaga dinagyan ng maginto. Kaya kapag nasa malayo ka, makikita mo pag natamaan sila ng araw, tumitinang ang buong mukog ng Jerusalem. Dahil na po sa ginto. Alam ba din yung ating tahanan sa langit ay lantay na ginto? Amen. 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 Ganun din po, no? Kasi sa panahon ng Solomon, ang Jerusalem ay darawan po ng heavenly Jerusalem. Pero may Jerusalem talaga na siyang pupunta natin pagdating ni Jesus sa araw ng rapture. So, ang ginto ay sumisimbolo ng kadilisayan, sumisimbolo po ng karangalan. Si Jesus po ay kinikilala ng isang bagong na isang marangal na hari. Siya isang hari, hindi basta-basta hari. Hindi. Pwedeng may kumpara sa mga hari ng mundo. Sabi, ibang klaseng hari ito. So, yun ang isipan ng isang nag-alay ng kanyang regalo sa Panginoon Jesus. Yung pangalawa naman, ng kanyang kaisipan, ay itong kaya kamanyang yung kanyang niregalo sa kay Jesus. Sabi niya, ito ay isang takapagligtas na mamamatay siya para iligtas ang sangkatauhan. Dying Savior. So yun po, yung kanyang handog, yung kanyang paniwala, yung kanyang buhay. Napakalaga na yung buhay ng Panginoon may alay para sa kapatawaran ng marami. Para maligtas po marami. So yun po ang kanyang dalang regalo para sa ating Panginoon. Yung pang-tatlo naman na bago, tawag ng wise, no, ay balang mira. Ano ba yung mira? Ang mira po ay ginagamit na pang-anoint, pang-pakid. Kasi Jesus, tinatawag na anointed one. Siya lamang ang pinahiran. Ay, pag nakita kayo ng mga grupo, may grupo ngayon the anointed one. Ay, hindi tumutukoy yun sa grupo. Tumutukoy lamang yung kay Jesus Christ. The anointed one, ang pinahiran na pinadala ng Ama bilang Messiah sa kapagligtas, Panginoon natin lahat. So, kompleto po sila, no? Grabe. Isip-isip ko, sabi ko, grabe naman itong mga pantas ito. Kaya pala tinatawag na mga pantas, mga matatalino dahil sa kanilang puso, sa kanilang attitude, sa kanilang positibong kaisipan na pagkilala po sa ating Panginoon Jesus. Sila po ay umuwi na puno at kagalakan na-accomplish nila yung kanilang halagang lakad at layunin sa buhay. Sa buhay natin, para nga na-apply po yung ginawa na bago. Alam mo natin na napakalaga kay Jesus na siya hanapin natin. Amen? Hanapin natin at ano natin kay Lord, Panginoon, ang mga kalooban mo sa ating buhay. Anong nais mo na marating kay Panginoon? Ako po ngayon ay nag-aaral. Ako po ngayon, Panginoon Diyos, ay may pangarap sa buhay. Gusto ko ihalay sa iyo pa ng lahat. Ano handog natin kay Lord ngayong araw, Pastor? Tayo umanggap noon.
last 25, no? Kasi mga kabataan, kailan hindi masyadong medyo yung mga bata kasi maulan eh. Pero may tinanggap kayo. Ngayon, para sa Panginoon naman, ano naman po ang ating gusto ihandog sa Kanya? Na ito'y magbibigay ng luduran din sa ating Panginoon. Malaya po natin gawin, ano gusto natin. Wala tayong handog, buhay natin natin kay Lord. Ngayon natin tumayo. Hallelujah.